Magandang tanghali Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito na ang latest sa ating panahon. Hindi na po naglabas ng weather advisory ang Pag-asa kaugnay na binabantay ang low pressure area. Dahil ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura ay mamayang hapon tatawid na palabas ng ating far line ang naturang sama ng panahon. Ngayong araw, ang dominant weather system na umiiral sa Pilipinas ay ang Intertropical Convergence Zone, kaya naman halos buong bansa ay makaranas ng maulap na panahon. Dahil po dyan, chinek natin ang weather forecast na Pag-asa para sa mga pangunahing lungsod na Pilipinas. Simulan po natin sa Luzon. Bagamat maulap, mataas na po ang 24 to 32 degrees Celsius sa may Lawag City. Habang maulap rin po sa may Baguio City na may 16 to 23 degrees Celsius. Dito naman sa Kabisayaan, maulap rin po ang panahon dahil sa umiiral na Intertropical Convergence Zone. Mataas na ang 25 to 31 degrees Celsius sa may Iloilo at Bacolod, habang mababa naman ang 24 to 30 degrees Celsius sa may Tacloban. At sa Mindanao, mataas na po sa may Zamboanga na may 23 to 32 degrees Celsius at mababa naman dito sa may Cagayan de Oro na may 22 to 31 degrees Celsius. Magbabalik ang ating ulat panahon makalipas sa isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Dagdag kaalaman ng ating hatid para sa lahat. Ano nga ba ang kidlat? Alamin po yan dito sa Napapanahong Kaalaman. Kapag masama ang panahon, minsan may dala itong pagkidlat. Isa itong electric current na nabubuo pag may thunderstorm. Sa loob ng isang thundercloud, namumuo ang maliliit na mga yelo. Pag nahipa ng mga hangin, nagbabanggaan ng mga ito at lumilikha ng electric charge. At kapag napuno na ang ulap ng mga electric charge, kung saan ang positive charge ay nasa ibabaw at nasa ilalim naman ng negative charge, nagkakaroon din ng electric charge sa lupa. Bumabalot ito sa mga nakatayong bagay kagaya ng mga bundok, puno at tao. Kapag nagtagpo ang electric charge ng mga to at ang charge na galing sa langit, ayun at nabubuo na ang kidlat. At yan ang kwento kung paano nabubuo ang isa sa mga peligroso ngunit nakakamanghang likha ng kalikasan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Ang oras ngayon ay 12:21 ng tanghali ayon sa Philippine Standard Time. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Panahon TV Express, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather girl April Enerio. Magandang tanghali.